Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita. Ngayong umaga, Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International, narito ang inyong mga News Blaster. Sunshine News Blast. Para sa ating mga balita nasyonal, may handog na libreng sakay ang MRT3 para sa mga resistadong solo parents simula nitong Miyerkules hanggang Sabado naman. Ito ay ipagkakalob ng LR ito. Ito ay bilang pagpakikiisa sa pagdiriwang ng Solo Parents Week. Alinsulod nito sa Republic Act 11861 o Expanded Solo Parents
Welfare Act na layong kilalanin ang suportahan ang mga mahalagang papel sa mga solo parent sa lipunan. At epektibo ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan magpakita ng valid solo parent ID, samantalang magbibigay naman ng libreng sakay ang LRT ito para sa mga solo parents sa Abril 18. Sunshine News Blast. Sa iba pa natin mga balita, simulang ngayong linggong ito ng Department of Agriculture na mamamahagi ng 10 bilyong pisong ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Nasa 4.17 million magsasaka at mangingisda ang makakatanggap ng tig 2,325 pesos sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmer and Peasant Folks Program. Pangunahing target ng ang programang ito ang mga maliliit na magsasakang apektado ng mataas na presyo ng langis, kabilang ng mga rice farmer na may sakahang hindi hihigit sa 2 hektarya, gayon din naman ang mga corn at sugarcane farmers. Kasama din ang magbibigay ng mga mangingisdang gumagamit ng mga motorized bangka. Paalala ng DA, kinakailangan rehistrado ang mga benepisyaryo sa Registry of System for Basic Sector in Agricultural at ang National Program for Municipal Fishing Vessel at Gear Registration or BOTER. Ayon pa sa ahensya, bagamat maliit at malaking tulong ito sa gastusin ng makinarya, irigasyon at bangka, target simulan ang distribution ngayong linggo sa Region 1, 2, 3, 6 at 9. Sunshine News Blast. Sa iba pa ating mga balita, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ang pagbibitiw ni National Security Advisor Eduardo Anyo na nagpasya umano ng magreretiro sa serbisyo publiko. Ayon sa Malacanang, nagpapasalamat ang Pangulo sa mahabang panahon ng serbisyo ni Anyo sa pamamahalaan at sa militar. Sinabi ni Anyo na kailangan niyang bigyang prioridad ang kanyang kalusugan kaya nagpasya siyang umalis sa pwesto. Papalitan siya ng dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. na may malawak na karanasan sa militar operations at national security. Tiniyak ng palasyo na magpapatuloy ang mga programa at operasyon sa seguridad ng bansa sa ilalim ng bagong pamunuan. Isinagawa na rin ang maayos na transition upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga prioridad sa pambansang seguridad. Sunshine News Blast. Sa iba pa natin mga balita, pinaigting ni Education Secretary Sonny Angara ang pagpapatupad ng Disaster Resilient Classroom at pagbibigay ng mas malaking kapangyarihan sa mga lokal offices upang direktang bangasingwaan ang konstruksyon. Sa ilalim ng bagong sistema, hindi na daraan sa mahabang procurement process ang pundo. Sa halip, direktang ibababa ang pundo mula sa Basic Education Facilities Fund o BFF sa School Division Offices upang mapabilis
ang pagpapatayo ng mga silid-aralan gamit ng Learning Continuity Space o LCS. Ayon pa sa DepEd, kaya nga nang maitayo ang mga LCS sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo na malaking tulong sa mga lugar na may matinding kakulangan sa classroom. May nakakalaang 3.5 billion o 3.5 billion piso para sa programang ito. Ngayong fiscal year 2026 na tututok sa mga paaralang may sira, luma o delikadong pasilidad. Bukod sa mabilis na konstruksyon, idinisenyo ang LCS upang maging flexible at akma sa iba't ibang lokasyon gamit ng mga materyales mula sa lokal, hardware at lakas paggawa mula sa komunidad. Sunshine News Blast. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast.
Sunshine News Blast. Para sa ating mga lokal na balita, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Santiago City ang isang malawakang proyekto sa pagpapagawa ng at pag-aayos ng mga pangunahing kalsada sa lungsod. Layunin nitong mapabuti ang daloy ng trapiko at mabawasan ang oras ng biyahe sa mga motorista at commuters. Ayon sa City Engineering Office, kabilang ng mga aayusin ang ilang bahagi ng pangunahing lansangan na madalas makaranas ng matinding traffic lalo na sa tuwing rush hour. Inaasahang matapos ang proyekto sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan, samantalang pinayuhan ng mga residente na maglaan ng karagdagang oras sa kanilang pagbiyahe at sundin ang mga tinatalagang alternative routes habang sinasagawa ang konstruksyon. Nagpahayag naman ang suporta ng ilang mamayan, maasang magdudulot ito ng mas maayos at ligtas na transportasyon sa lungsod sa hinaharap. Sunshine News Blast. Patuloy ang kasiglahan ng Cabraa 2026 sa kasalukuyang ginaganap ngayon sa Santiago City, kung saan nagtitipon ang mga atleta mula sa iba't ibang probensya sa Cagayan Valley. Ayon sa mga ulat, umaabot sana sa final ang ilang kumpunan, lalo na sa volleyball at iba pang team events, habang nangunguna naman sa medal tally ang lalawigan ng Isabela. Sa kabila ng matinding init ng panahon, tiniyak ng mga organizer ng ang kaligtasan ng mga kalahok sa pamagitan ng pagtutupad ng window hours o pansamantalang paghinto ng laro kapag mataas ang temperatura. Patuloy rin na pagbabantay ng medical team upang maiwasan ang heat-related incident. Sunshine News Blast. Pinalakas ng kapulisan sa Santiago ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad sa pamagitan ng mas pinaigting na police visibility at checkpoint operation sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa Santiago City Police Office, layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan lalo na sa mga matataong lugar gaya ng pamilihan, terminal at mga pangunahing kalsada. Dagdag pa nila na dagdagan din ng mga mobile patrol upang agad na matugunan ang anumang insidente. Sa isinagawang operasyon, kinakailangan may ilang individual na ang nahuli dahil sa paglabag ng mga umiiral na batas, kabilang ng illegal na pagdala ng matutulis na bagay at iba pang ordinansa ng lungsod. Inihimok naman ng otoridad ang publiko na makipagtulungan sa pamagitan ng agarang pagre-report ng kahinahinalang aktibidad upang mas mapabilis ang aksyon ng pulis. Ayon sa ilang residente, nakatutulong ang presensya ng mga pulis sa lansangan upang maramdaman ng mas mataas na antas ng seguridad sa kanilang komunidad. Sunshine News Blast. Nagpatupad ng mga hakbang sa pamahalaan ng Tugigaraw City upang mapaghandaan ang posibleng epekto sa pagtaas ng presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado. Kabilang dito ang pagbuo ng isang task force na tututok sa mga contingency plan para sa transportasyon, agrikultura at iba pang sektor maaring maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo.
Layunin nitong manatili ang katatagan ng ekonomiya sa lungsod o sa buong lalawigan. Ayon sa mga opisyal, mahalagang maagapan ang epekto nito lalo na sa mga pangunahing bilihin, pamasahe at direktang naramdaman ng mga mamamayan. Samantala, hinikayat ng publiko maging handa ang at matipid sa paggamit ng enerhiya habang patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon. Sunshine News Blast. Ay pa natin mga balita, naghahanda ang ilang pampublikong pribadong paaralan sa Tuguegarao City para sa pagpatupad ng hybrid learning setup bilang bahagi ng modernisasyon sa sistema ng edukasyon. Ayon sa Department of Education or DepEd sa rehiyon, layunin ng programang ito pagsamahin ang face-to-face classes at online learning upang mas mapalawak ang access sa edukasyon, lalo na sa mga estudyante na may limitadong kakayahan pumasok araw-araw sa paaralan. Kabilang ng mga paghahanda ang pagsasanay ng mga guro sa paggamit ng digital tools, pagpalakas ng internet connectivity sa mga paaralan at pagbibigay ng learning materials sa mga maaaring gamitin online o at offline. May ilang magulang naman ang nagpapahayag ng kanilang suporta sa nasabing programa, ngunit may ilan ding nangangamba sa kakulangan ng gadget at maayos na internet connection sa kanilang mga anak. Tiniyak naman ng DepEd na maglaan sila ng sapat na suporta at alternatibong paraan upang matulungan ang mga estudyanteng nahirapan sa bagong sit-up. Sunshine News Blast. Sa iba pang ating mga balita, naglabas ng health advisory ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City kasunod ng patuloy na pagtaas ng temperatura na nararanasan sa lungsod nitong nakaraang araw. Ayon sa City Health Office, umaabot na sa mataas na heat index ang naranasan ng ilang bahagi ng lungsod, dahilan upang paalalahanan ang publiko na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw, lalo sa tuwing tanghali hanggang hapon. Pinahayuhan naman ng mga residente na uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at iwasan ang matinding physical activity sa labas upang maiwasan ang heat stroke at iba pang sakit na dulot sa matinding init. Naglalatag din naman ang pamahalaan ng mga cooling station sa ilang pampublikong lugar upang matulungan ang mga mamayan na makapagpahinga mula sa init, lalo na sa mga matatanda at bata. Samantala, ilang paaralan ang nag-a-adjust ng kanilang schedule upang maiwasan ang oras ng matinding init, habang patuloy namang minomonitor ang mga autoridad ang sitwasyon. Sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad ng brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories.
Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo.